Ang nakaraan, labis ang galit nitong si Jake dahil hindi siya pinabura ng kanyang guro na makatabi sa harapan nitong si Carmina. Kaya naman binalaan niya ang guro na maaari itong matanggal kung hindi nito susundin ang kanyang pinag-uutos. Ngunit nagalit sa kanyang guro dahil pinangunahan nito ang kanyang desisyon. Ano, Ralph? Masaya ka na dahil kinampihan ka ng guro? Jake, hindi ako kinampihan ng guro natin. Ginawa lang niya kung ano narapat. Hindi porket kayo na ang may-ari ng paaralan na ito ay masunod na ang lahat ng gusto mo. Panalo ka ngayon, pero babawi ako sa iyo at sinisigurado ako sa iyo na hindi ka na mag-aral dito. Matapos ng kanilang klase ay umuwi na rin ang mga estudyante samantalang kinausap naman ni Jake ang kanyang mga magulang tungkol sa naganap kanina sa classroom. Dad, pwede ba kita makausap? Ano naman sabihin mo sa akin, Jake? Bilisan mo dahil marami pa akong appointment. Dad, hindi ako makapaniwala na binubuli ako ng kaklase ko at guro sa loob mismo ng ating paaralan. Kailangan gumawa ka ng paraan para bigyan ng leksyon o kaya naman paalisin natin ang mga taong yan. Jake, narinig mo bang sinasabi mo ha? At talagang ikaw pa ang binubuli? Baka naman ikaw pa ang mismong napasimuno ng lahat ng ito. No, Dad. Naging tahimik naman ako sa loob. Kung ganon, Jake, hayaan mo. Kakasapin ko ang guro mo at kung mapatunayan natin na talagang may ginawa siya sa'yo, hindi ako tubili na tanggalin siya. Maraming salamat, Dad. Jake, nandito nga pala nag-aaral sa paaralan natin ang anak ni Mr. Altamarino, isa sa magiging business partner natin sa pamilya. What do you mean, Dad? Na si Miss Carmina Altamirano ay anak ng isang malaking negosyante? Oo, Jake. Kaya one of this day, ipapakilala kita sa kanya, sa kanyang pamilya, para naman magkalapit kayong dalawa. Dad, nagkita na kami at nagkakilala kami. Yes, Dad. She's beautiful and I like her. Hayaan mo, Jake. Makipag-set tayo ng schedule para magkausap tayo ng buong pamilya. Gusto kong kaibiganin mo ang anak ni Mr. Altamarino at makuha mo ang kanyang loob para kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral ay ipapakasal namin kayo. Nako, Dad. Ngayon pa lamang, thankful na ako sa iyo because she's the one that I really like. Mabuti naman, Jake, kung ganun. Kaya mula ngayon, tratuhin mo siya ng maayos, okay? Samantalang nakauwi na rin itong si Ralph sa kanilang tahanan, ngunit wala pa sa kanilang bahay ang kanyang nanay at tatay dahil abala pa ito sa kanilang trabaho. Ganon din naman itong si Carmina. Nakauwi na rin ito sa kanilang bahay. Iha, how's your school? Nagkita na ba kayo ng anak ni Mr. Montemayor? Dad, kung ang tinutukoy mo ay si Jake Montemayor, yes, nagkita na kami. Pero sobrang yabang pala niya, Dad. Biruin mo, Dad. Gusto niyang susunod sa kanyang utos ang guro namin kahit mali ang kanyang ginagawa. So, nagkita na ba kayo ng business partner natin? Don't worry, we will set on a schedule para magkakilala ang pamilya natin. Dad, what do you mean? Carmina, gusto kong kilalanin mo na maigi si Mr. Montemayor dahil we are business partner here at balang araw kayo na ang sunod na matagpagmana ng ating negosyo and we plan na ipagkasundo kayo para sa marriage contract para naman sa ikaunlad ng ating negosyo. Ano? Dad, anong kasal ang pinagsasabi niyo? In the first place, hindi ko siya gusto at marami pa akong pangarap para sa sarili ko. Anak, hindi pa naman ngayon but it's a reality. No, Dad. Hindi ko siya matatanggap. Ralph, kumusta naman ang pag-aaral mo? Wala na bang nambubuli sa'yo sa bago mong paaralan? Ay naku, Nay. Akala ko makatakas na ako pero hanggang high school din pala ay makasama ko ang taong nangbully sa akin. Basta Ralph ha, huwag mo na lang patulan ang mga iyan. Sikapin mong laging mataas ang mga grades mo para magkaroon ka ng magandang opportunity sa kolehiyo. Tama ka, Nay. Sila yung gagawin kong lakas na loob ko para makapagtapos ng pag-aaral. Yan ang gusto ko sa iyo, anak. Kailangan mong maging matapang sa pagharap ng pagsubok sa buhay. Samantalang araw noon ng linggo dahil walang pasok ay nagtungo ang buong pamilya sa simbahan upang magpasalamat sa mga biyayang natamo ng pamilya. Bagamat
Simple lang ang kanilang pamumuhay. Samantalang napansin naman ni Mylene ang isang ginang na palaging naroon sa simbahan na tila malaki ang problema. Ralph, Greg, tara na. Uuwi na tayo. Kailangan pa nating mag-ayos para sa trabaho kinabukasan. Grabe, Nay. Sobrang sipag niyo naman talaga ni tatay. Wala na akong ibang masabi sa inyo. Habang nasalita itong si Mylene, narinig naman ng isang babae ang kanilang pinag-usapan habang taimtim itong nanalangin. Pero sa paglingon nito ay agad na nawala sa kanyang paningin ang mga nasa taong sa likuran. Kaya naman tumayo ito at hinanap sa labas pero wala siyang naabutan. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kaibigan na si Christy para ipalam dito na malapit niya nang makita ang kanyang anak. Giselle, hanggang ngayon ba? Umaasa ka pa rin na magkita kayong muli ng anak mo? Oo naman, Christy. At meron na akong mga sign. At alam kong malapit na kaming magkita ng anak ko. At hindi ako susuko doon. Oh, sige na. Ibaba ko na ang tawag ha. Nasa kabilang linya si Mami. Sige Giselle, bye. Balitaan mo na lang ako. Hello? Ma'am, bakit po kayo napatawag? Giselle, bakit may nakapagsabi sa akin na palagi kang wala sa opisina mo? Saan ka pa pumupunta, anak? Kailangan kong pumunta sa Europe para sa international business meeting. Kailangan kita dito sa opisina, anak. Giselle, anak, di ba dati ko pang sinasabi sa'yo na mag-asawa ka na? Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Wala tuloy tayong lalaki na tatayo sa negosyo natin. Masyado ka kasing mapili, anak eh. Ma'am, napag-usapan na natin yan. Hindi ko naman gusto na ikasal sa lalaking sinasabi mo sa akin, di ba? Dahil may asawa na siya. Ayaw ko namang makasira ng pamilya, Mami. So ano, Giselle? Tatanda ka na lang ng dalaga. At makakaya mo bang pangalagaan ang mga negosyo natin? Hayaan mo, Ma'am. Gagawa ako ng paraan para may makatuwang tayo ng lalaki sa negosyo natin. Iha, wala nang daddy mo. Nowadays, baka ako naman ang mawawala. At ikaw na lang ang magmamana ng lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nga sana makahanap ka ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Isang lalaking matino ang pag-iisip. Hindi yung pera lang din ang habol sa'yo. Ma'am, malapit na kami magkita at ipakilala ko sa'yo ang magiging katuwang ko sa negosyo. O sige na, Giselle. Umuwi ka na dito dahil bukas na ang flight ko papuntang Europe. Ilang taon ang nakalipas subalit hindi pa rin pinaalam ni Giselle sa kanyang mga magulang ang totoo nangyari sa kanya. Hindi niya kasi masabi ang katotohanan lalo na noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Masyado kasi itong istrikto sa kanya kaya nga napunta tuloy ito sa isang lalaki na hindi naman pala responsable. Kaya naman ngayon nakapag-desisyon itong si Giselle na ipagpatuloy niya at ipagtapat niya sa kanyang mami ang lahat kapag muli niyang makita ang kanyang anak. Samantalang hindi naman matanggap ni Carmina na ikakasal ito sa isang lalaking hindi niya naman lubusang kilala. Kaya naman matapos ng kanilang klase ay niyaya niya itong si Ralph na lumabas. Iba kasi ang kanyang ramdaman sa lalaking iyon. Komportable siya kaysa naman kay Jake na masyadong mayabang sa sarili. Ralph, hindi ka ba busy ngayon? Mamaya, kung okay lang sa'yo na pwede mo ba akong samahang mamasyal? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman ng mga oras na ilalaan mo sa akin. O sige, Miss Carmina. Sasamahan kita pero yung tungkol sa babayaran mo ko, huwag mo nang gawin yun. Baka sabihin mong pera lang habol ko sa'yo. Masaya nga ako na may isang magandang babae, isang magandang muse na tinitingala sa loob ng campus na nag-imbita sa akin. Naku, maraming salamat talaga, Ralph. Saan naman tayo pupunta, Miss Carmina? Gusto ko lang maaliw ang sarili ko. Samahan mo kaya akong manood ng sine. Ha? Sine? Bakit?
May problema ba? Wala naman. Ever since kasi hindi pa ako nakapasok sa loob ng sinihan eh. Ngayon lang. Kung ganun Ralph, mag-enjoy tayo. Matapos na kanilang klase ay nagtungo na nga ang dalawa sa may sinihan. Sakto at kaunti lang ang mga nanonood dahil palad teledrama kasi ang napiling movie nitong si Carmina. Johnny, mahal kita. Matagal ko na tong nararamdaman sa'yo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para aminin ito sa'yo. Pero Monica, paano kung malaman nito ng mga magulang mo? Alam mo naman na magkaibang estado ng buhay natin, di ba? Nandito lang ako sa lupa. Pero ikaw, hindi kita maabot dahil nasa langit ka. Bakit, Johnny? Nakadepende ba sa estado ng buhay ang pagmamahal? Dahil tahimik lamang ang loob ng sinihan, bigla na lang napaiyak itong si Carmina habang nakayakap kay Ralph dahil sa malaemosyong pangyayari. Samantalang hindi naman mapaniwala si Ralph na niyakap siya ni Carmina. Hinayaan na lamang ni Ralph ang dalaga marahil nga ay may malalim itong dinadala. Dito na kaya magsisimula ang spark sa bawat isa. Mag-amina na kaya ang dalawa na mayroong feelings ang mamuo sa kanilang dalawa. Kaya wag nating kaligtaan mga kaibigan ang susunod na kabanata sa buhay ni Carmina at Ralph. Ano naman kaya ang hakbang na gagawin ni Jake para mapasa kanya itong si Carmina? Kaya nga mga kaibigan, abangan natin ang ating part 4.